Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, punta na tayo ng bracket B quarters dito sa 1UP 6 tournament ng FRBL. So natapos na natin. You can check it. Tapos na natin yung yung quarters ng bracket A, which is yung Vicente versus Dots. And sa kabila naman, Jesu versus Cerces. Ngayon, waiting na lang sa schedule ng semifinals, yung dalawang MC na magtatapat sa semis, which is si Vicente at Cerces. Kanino kayo doon? Diba? Hati ang opinion, pero bahala na kayo kung sino yung bet nyo doon. Dito naman, bracket B, Kilua versus Gem. At sa baba, Ets versus Da Vinci. So, tingnan natin kung paano at anong klaseng battle yung mangyayari sa re-reviewin natin na to. At ito yung Kilua versus Gem. Gusto ko sana magbigay ng maraming insight sa battle na to, pero I think mag-start na tayo. 'Di ba? So, Kilua kasi ang dami ko ng battle na napanood kay Kilua. So, medyo alam ko na yung mga kung paano to lumaro, kung paano to umatake. Si Gem kasi medyo sa Motos, iilan lang yung mga na-review ko na battle sa kanya. So, ang unfair naman, 'di ba? Kung magbibigay ako ng insights kay Kilua tapos kay Gem hindi. So, I think although alam ko na sila kung paano sila magsulat, kung paano sila umatake, pero syempre may gulat factor pa rin to si Gem 'di ba? So, yun, proceed na tayo guys. Kilua versus Gem, quarters, bracket B, game. Oh na! Si Kilua unang bar para kay Game. tournament. Let's Check. go! Karangalang makalaban ng harapan ng isang Charmander na matured. Puta, grabe magangas! Gago. Ganyan na yung tsura niya, partida di pa nagda-drugs. Ibang klase ito magbida! Kahit Pokemon i-burst! Sa init ko, tupok Charmander, makikita pa yung wash! Ba ito kalaban? Wala! Si Rayan kasi sa akin, ito yung trip i-battle! Total, trip ko mabalasan ng mga tanga! Papintahin mo pa si Da Vinci, brother! Sa pagpukan ng laban, gamit ko Mithril Hammer! Hampas-hampasin ko yung mukha mo! Miski Hassel! Paulit-ulit ko yung gagawin hanggang maitan yung nakabaon tong gem! 6 feet under! Di mo ako... Okay, yung 6 feet under, marami nang gumamit nun 'di ba? Pero kung paano niya pinasok sa bara niya, ayos. Ang ganda, saktong-sakto, no? Mithril Hammer. Ayun, ang ganda ng multis 'di ba? Tapos Mithril Hammer umpisas nagland sa 6 feet under. Angas nun, Kilua. Gusto ko yung schema niya dun sa part na 'yon. Solid 'yon. Lubos ta... Anong laban, gamit ko Mithril Hammer. Hampas-hampasin ko yung mukha mo! Miski Hassel. Paulit-ulit ko yung gagawin hanggang maitan yung nakabaon tong gem! 6 feet under. Solid, no? Di mo ako lubos ta ilala! Galing. Galing nun. Kay Lugi malamang. All his space ang gonna spit kasi tong newbie tangayan. Sorry ka na lang. Ganto magpailala at mag-trip tong pulubi sa aklan. Hindi ko alam yan. Pulubi sa Aklan. Hindi ko alam yan.
Enlighten me sa comment section sa mga nakakaalam nun. Game. Gumagandong si Repa! Porkat stepsis niya, niga! Di lang sabi-sabi yan! Yung kutis mo, Vince Mangaliman! Gago. May negrang stepsis namang mga kung itatagpi-tagpi yan. Kaya pala napunta ng Aklan kasi nga maitim ang kanyang ati-atihan. Kaya, anong gagawin mo sa akin? Sisigaw-sigaw! Boses ini-stretch! Talaga sa sigaw dadaan pag sakit tinitiis! Ako'y di mai-stress sa iyong pambobo na trip. Tenga ko'y pinaktis ko na sa ingay ng... Tenga ko'y pinaktis ko na sa ingay ng speaker ng biyahe pa Antipolo na jeep! Okay. Dati, ano ako doon? Aware ako doon. Alam ko yung reference na ginamit ni Kilua kasi yung mga jeep pa Antipolo, 'di ba? Grabe yung mga tugtugan doon eh. Yung tipong yung nagba-vibrate yung puwet mo sa lakas ng tugtog. So, ayun yung reference. Sa mga hindi naman nakakapunta o di pa nakakasakay sa jeep na sa pa Antipolo, puta. Try nyo doon. Try nyo sumakay, pupunta kayo sa kung ano mang pwedeng puntahan, 'di ba? Dati kasi nung wala pa akong motor, nagko-commute kami diyan. Yun talaga po, grabe yung yung mga tugtugan sa jeep na yan. So yun, nag-commute kami papuntang sa may Tagpuan, sa may Rizal banda. Yun, basta magkakalapit lang naman sila doon eh. Tenga ko'y pinaktis ko na sa ingay ng speaker ng biyahe pa Antipolo na jeep! Kaya, sigaw ka dyan! Parinig ng tugon mo! Kaso baliw kalaban mo, tol! Iba yung bulong ko! Okay. Round 3 niya ay giwas, umikot sa utang! Nakaka-ellipse ka, Brad! Kesa naman sa'yo, patay yung nanay! Gago. Na-meet niya si God! Utang at mama mo, magkakonekta yan at ang mas masaklap, utang yung buhay sa Diyos tapos yung nanay mo, boss, nag-full payment agad! Time! Ang tipid mo sa pamasahe! Tanda mo nung huli mong biyahe? Nag-full payment Yung agad nanay ka. mo puta, andun lang sa bagahe! Puta na matay sa cancer! Hinto yung buhay, bay! Pang horoscope sa it ng nanay na abasin lang sa zodiac sign. Kaya ka nga laging gem. Yan ang tadhanang binigay. Kasi di pwedeng maging Gemini si Gem kasi si Gem walang inay. Gago. Di ba Agoy. Tanga, parang first time ko makarinig ng wordplay sa mga zodiac sign ah. Okay, tangin ang creative ni Kilua sa part na yon. Gusto ko yun, nagustuhan ko yun. Tangin lupit nun. Hindi ko ina-expect na papasok yung ganong wordplay, ganong reference no, zodiac sign reference. Gemini, itong si Gem lang. Solid puta. Talino ni dun sa part na yun ah. Okay, props kay Kilua, shoutout kay Kilua. Ang creative niya doon sa part na yon. Solid yun, pre. sign? Kaya ka nga Ayos. naging Gem. Galing. Yan ang tadhanang binigay. Kasi di pwedeng maging Gemini si Gem kasi si Gem walang inay. Di ba time traveler ka? Asa yung patunay, aba? Sige nga, bumalik ka sa nakaraan ng panahong nire-revive yung nanay mo, baka sakaling mabuhay pa siya. Ano, masakit na? Masakit na? Talagang ganyan! Kasi di na to gaya ng mga dati mong laban na pwede mo pang madaan sa kulit. Sasapitin itong tanga talagang Galing. Damaang hagupet, malambang si punet. Kasi hindi na ako kupal, boss! Ako'y masama na ulit! Time! Panis sa pulubi sa aklan. Unang banner para...
Tang ina, round 1 pa lang. Sinako na si Jem. So, ang gagawin ni Jem dito is kailangan niyang makalabas dun sa ano na yon, sa pagkakakulong na yon. Tang inang inlupit. Shoutout kay Kilua. Tol, lang ina, shoutout. Yung laban mo kay Batman Nunulat, alam ko na-review ko na yun eh. For sure na-review ko yun. Ano pa eh, medyo na nakukulangan pa ako dun eh. Pero ito, puta, round 1 pa lang parang, tapos na. Kailangan ni Jem makawala dun, no? Sa pagkakakahon, pagkakasako, di ba? Tain ang lupit nung ano, tumatak sa akin yung Jem. Hindi pwede maging Gemini si Jem kasi walang, shit, tain na solid nun. Maraming malakas na linya si Kilua dito sa round 1, pero I think yung Zodiac sign reference, puta, sobrang lupit nun. Siguro, kung ano pa, kung tawag dito, kung gumamit pa si Kilua ng ibang Zodiac sign. Halimbawa, napag-connect niya yung Zodiac sign niya. Kung ano man Zodiac sign ni Kilua. Tapos kung totoo man na Zodiac sign ni Gemini, tapos napag-connecta niya yon, halimbawa comparison or something, mas solid siguro yun. Pero tangin na kahit yun pa lang eh, no? Although hindi natin alam kung Gemini talaga si Gem, pero kung paano na-deliver ni Kilua yung linya na yon, sobrang convincing. And tignan natin kung magre-rebut si Gem about dun sa Zodiac sign na. Tignan natin, pero tangina solid yun. Overall, napaka-solid na performance para kay Kilua. Yung pagiging agresibo, yung mga setups, yung multis, kakaiba yun. Yung mithril hammer, sobrang hassle, 6 feet under, di ba? Grabe yung multis. Ganda nun. Overall, sobrang solid na ito. Round 1 ni Kilua. Ganda nun. Mga reference niya. Just mga jokes niya dito na pasundot-sundot. Solid. Okay, Jem. Ay, Jem! Game. Patay daw nanay ko. Ako lang ba? Bobo ka, Chong! Kung patay magulang natin, deserve nila yon. Ano gago? Grabe. No comment doon. Kilua sa quarters! Ikay Batman pa lang, ikay patay, hoy leche ka! Hindi nag-rebut sa Zodiac sign. So, meaning, totoo yung Gemini. Diba? Parang ganun. Hindi nag-rebut eh. Kasi kung hindi naman totoo na Zodiac sign is Gemini, rebut niya yun. Ito, sino Gemini? Hindi ako Gemini. Ganun, diba? Mababasag eh. Pero hindi siya nag-rebut doon. So, tinanggap niya na okay. Diba? Ayos yung pagkakagawa ni Kilua doon sa Zodiac sign ko. Parang ganun. Diba? So, ano yun? Puntos yun para kay Kill. Kilua sa quarters! Ikay Batman pa lang, ikay patay, hoy leche ka! Pwes dito, di ka nalulusot, parang puday ni Jessica! Ngayon ito ay deja vu! Yung mga fans niya na tangay, magsenti na! At tignan nyo kung paano namatay si Kilua sa kamay ni Vegeta! Super Saiyan. Yung intro pa lang, super sayang na yun, no? Tsaka, kamay ni Vegeta! Wala tuloy ako dun, oh. Ay, sorry lang. Talo tuloy. Tadyo ka lang. Kamay ni Vegeta! Tsaka, putang ina mo. No. Sa kamay ni Vegeta. Tsaka, pansin ko lang, Chong. Putang ina. Ni Vegeta. Nawala. Tsaka, eto na ba yung kupal daw dito? Masyado bang mahina? Dapat mag-practice ka ulit, bro. Wala akong pake kung feeling kupal yung imaheng na umit mo.
Matagal ko na rin inaantay matapat yung pangit sa kulit ko. At masabi ko ng harapang nakaka-badrip yung gupit mo. Kasi parang views sa kanta ni Iles, yung faded ang taas. Umay ang hayop. Kitang-kita tuloy sa video, meron kang punjay sa bato. Tignan nyo guys, oh. Kaya nagpapanyo na lang siya, tinatakpan. Nagpapanyo na lang siya dito para takip niyan. Kung naging pusa kayo ng nanay mo, di ka kakagatin dyan. Tsaka bukod dyan, kapansin-pansin din yung ngipin mong nakakagagubay. Pingingiti ka, puking ina, para ako nagpa-piano tiles. Sobrang layo ng agwat! Tanginang pauso yan, goddammit. Naka-social distance kung hindi pa naka-move on sa pandemic. Lalo na pag na-hype tong hype na to, di ba bigla siyang, tangina mo! Mukha kang tanga sa battle please. Pag gumaganon ka, di ko malaman kung daga o anglerfish. Rapper na bagsak sa oral health dyan sa harap, pasag yung Si Jem, ano eh, no? Yung delivery niya. Shoutout kay Jem, Hindi to negative. Dito sasabihin ko hindi negative to. Props kay Jem kasi yung delivery niya parang parang si Zaki. Alam ko na sabi ko na to before eh. Yung delivery ni Jem talaga, may pagka Zaki talaga. Tapos yung pagiging agresibo, yung intonation, yung punto, may pagka Zaki eh. 'Yun. anglerfish. Rapper na bagsak sa oral health dyan sa harap, pasag yung apat. Ngayong ngipin mo ang bunot, wag mong alala, wala tong bayad. Kaya sapat na agad. Pero wag ka daw munang galingan. Tanga ka ba, Brad? Paano pa ako magpapakagat kung wala na lahat? Ang kaso lang, favorite to ng crowd o peeps. Kaya matik yung tawanan kahit bitawan niya random shits. Eh ano kung home court mo to? Mababag, di ba ako back yung beats? Yung underdog ko yung anyo beats. Martan lang ka bago Vicks. Kung hahabol sa bilang malabo to timeless yung time to beat. Kahit tumoto ka bars ng week. Diyang, stilo mo, kaya nagbago ng style tong kid. Tingin na pala lang kayang gawin. Puta yung brand mo cheap. Yang slogan mo ang kulit. Wala sa dala akong trip. At alam niyo naman na pagtapos ng kill, burado sa 1 of 6! Durog agad, hindi kinaya mga tirang pinatama. Nagmukhang teenager ngayong nakita niyong binata. Mali ka sa mga bagay, hoy, na iyong inakalang. Ikaw ang pinakakupal namin makakaharap. Ibig sabihin lang, hindi mo ko kilala. Ikaw na, tanga. Walang banat! Okay. Siguro, para sa akin sa opinion ko lang, siguro kung hindi nag-choke si Jem, malakas yung malakas yung second half niya. Yeah, kasi nag-choke eh. Nag-choke si Jem, nahugot niya. Ang tagal ng choke niya di ba? Matagal yung choke niya, hindi biro yun. Hindi natin pwedeng i-disregard yung choke na yun. Tournament quarters to. So, ang laki ng momentum na nawala kay Jem. Kasi ang ganda nung pasok niya doon. 'Di ba? Narebat niya. Kaso no comment ako doon sa rebat niya. Tapos ayun, pagpasok sa sulat, yung Vegeta doon nawala eh. Nag-choke. Tapos ang tagal niya nawala doon. Tapos nahugot niya ulit. Pero iba na yung dating. Iba na yung naging absorb ng ng crowd ng tao doon sa mga linya niya. And sa tingin ko kung hindi siya nag-choke doon sa part na yon, siguro yung flow niya malakas or masasakin ng tao yun eh, 'di ba? Pero yun, 10 points para kay Kilua, kay Jem bigyan natin ng 7 dito. Kung hindi niya nabawi siguro yun, bibigyan ko ng 6 pero props kasi nabawi niya kahit papaano. So yun, 10 to 7 in favor of Kilua. In terms of performance, Kilua. In terms of punchline, say makers, Kilua pa rin. Aggressiveness, Kilua pa rin. Wala eh. Yan. Parang all category lamang si Kilua sa sa round na to. So Kilua yan. Lang hindi mo ko kilala. Ikaw na, tanga. Walang banat, Kilua, let's go! Kilua daw versus Vegeta! Bakit nilaban to, boy? Nag-choke si Vegeta! Sayang tuloy! Gulay ka sa akin, gago! Bakit nilaban pa to?
Kung ikaw vegetarian ako! Vegetarian. Parang may nabasa akong ganun sa Facebook. Hindi ko lang matandaan kung anong page yan. Basta parang may nabasa akong ganun. Okay, game. Gago! Bait nilaban pa to! Kung ikaw vegetarian ako! Game! Real talk! Sa mga di nakakaalam, may kambal to. Tama? Mga kutis madilim, epekto yan ng witchcraft, pre. Magkambal na maitim, kala mo Nescafe Twin Pack eh. Etong gem nyo malalait, pati yung twin mo madadawit, mga creature na ang pangit. Sa lahat ng valid ID yung dalawa, isa lang yung picture nyo nagamit. Sobrang magkamukha. Para silang pinagbiyak na bunga ng chikong hilaw. Nakakantot ng kambal mo yung syota mo kasi kala niya ikaw! Matagal ng joke yun, guys. Matagal ng joke yun. Yung yun sa ganon, yung kambal. Basta alam nyo na yun. Basta kalimutan ko na eh. Basta matagal lang yun, matagal nang matagal ko nang alam yung ganong scenario, ganong schema. Hindi ko lang alam kung sa battle rap ko ba siya na napanood or sa kung saan man. So yun. Kantot ng kambal mo yung syota mo kasi kala niya ikaw! Kasi kala niya ikaw, pero seryoso muna tayo. alam niyo ba kupal yung girlfriend ng putang inang to? Umaakyat sa nyug pag nagtatampo. Ang hirap suyuin! Halata sa mukha lang pag nagtampo talagang maluba. Ang tagal sa taas, pagbaba nag-angas, may dala na tuba. Ha! Ibagigil ko sa turna! Kaya nga maltrato si tropa! Tong pinadalang manok na San Pedro, puta agad kong tinola! Gayong hindi ako sabog, lamog at sagad tong binomba! Hanggang yung araw nitong Jamer Sabado, maging Sabado de Gloria! Let's go back to hanggang finals, bakit umentra pa tong bay? Tsaka sinasain manalo, hirap makita para sumemplang na Bombay. To hanggang finals, bakit umentra pa tong bay? Tsaka sinasain manalo, hirap makita para sumemplang na Bombay. Tingin mo magka-match na tayo? Magsalay ka pa, Chong! Para ang dodong saipang nilaban kay Rapian para lamang maging anay sa dragon! Isang sali pusa sa tournament na ang pangarap ay guguho. Pilitin mong makaya na kayanin at tumigil habang kaya pa sumuko. Piliin mong mag-choke na lang, gano'n naman sa mapapasubo hanggang yung syota mo tapururot mapaakyat ulit sa puno. Wasak tong gel sa harap ko! Tong bisakol di pa iniwas! Magmumukhang tanga lang yung bato! Senador ng Pilipinas! Malaas ka na sa tingin mo? Pag ako ng mata, nang aabuso to! Gem of true sight ka lang! Matato ng triangulo! Pinatay ko na yung Batman! Ngayon naman mangkaaladkad! Tapos James sa pinatay ko na yung Batman, ngayon naman mang babalagbag. Tapos James sa haharang agad aakalagkad. Parang Dota ang sinalong nagalag sapagkat pagtapos pas lang inyong hero yung Jamal alaglag. Time vegetarian. Daking pi. Vegetarian daking pi puta. Anong banat para Jim? Okay. Round 2 ni Nikhil. More on more on jokes. Yun yung naging yun yung naging approach niya dito. More on jokes. Hindi pa masyadong
para sa akin mas okay yung round 1 eh. Mas okay yung round 1, mas okay yung mix up niya ng mga estilo doon or mga elements, 'di ba? Yung mga punto, yung mga multis, okay na okay para sa akin yung round 1. Although malakas naman tong round 2 ni Killua, pero feeling ko yung basis natin or yung pinaka naging standard natin is yung round 1 niya eh. So, compared to his round 1, I think mas mahina tong round 2. Diba? Although malakas pa rin, mas pulido lang para sa akin yung mga punchlines, yung mga haymakers ng round 1, yung mga multis. Sa round 2 kasi, bumaba yung pagkakaroon ng ng mabibigat na punto, bumabaw yung atake, effective siya through jokes, 'di ba? Pero yung punto medyo lumaylay, 'di ba? Okay, round 2 ni Jem, pakinggan natin. Ito yung chance ni Jem na makuha tong round 2. Game. Let's go! Game. 2-0. Ha? Mali ko sa'yo. Bilang mo yan eh, tanga ka ba? Yo! Alam nyo ba? Ba't nagbabasa oh, choke ka pre. Shoutout yan, may rounds dyan, tanga ka. Para di mag-joke. Shoutout Yo. sa round 3. Alam nyo ba? Ba't madaming na-hype sa mga nagagawa niyang round? Kasi madalas sa likod, meron siyang sa akin na uuwi mag-react, kaya nadadala ang crowd. Magbibigay ba tayo ng minus dito? Tournament to. Regardless yan. Shoutout or what? Yeah, regardless. So, sige. Mag-less tayo ng 1 point siguro kay Killua sa pinaka last score. Yun. Alam nyo ba? Ba't madaming na-hype sa mga nagagawa niyang round? Kasi madalas sa likod, meron siyang sa akin na uuwi mag-react, kaya nadadala ang crowd. Di ba? Galing ng tactic, may kakuntsaba. Talagang matindi ang napili. Ayos din no, pag nabattle ka, may sarili kang Da Vinci. Kasama Isaki. Si Gago nag-slant rhyme na rin, confident pa. May isang battle to, grabe yung accent, kala ko foreigner ka. Mukhang Ilonggong MacGregor. Ito yung tsura ng walang kantot na Mang Kenor. Aray ka! Ano wala ulul? Di pinag-isipan para bang mangakat hamurash. Di pinag-isipan para bang mangakat hamurash. Kasi kung ganyan lang palagi, talagang masasagad yung bash. Ngayong ako na ang humiwa sa akin malalaglag tong trash. Sapagkat pag ako nabigay ng slant, kagay matatanggap mo slash. Walang silbi mga sinabi at inuna talk shit. Ito gusto niyong magkamyon, ba't ako kinuha? Wrong pick sa akin. Hindi naaabante kay dito nag-close fit. Kung mag-rhyme ka ng ganon, putasinto ka, don't speak. Siksik ito pang mosh pit, mga tinugma on flick. Wala yung slant. Ito lang kadali, Killua soul, dick. Diba may alter ego to? Para magtunog kupal, pinangalan Burat. Pinangalan Burat, ba nakakatakot sana all? Pero di mo kinalakas, mag-iiba tayo ng voltahe, kay Killua lang kay Thor. Tsaka di dapat to kasali. Kasi panay freestyle lang sa boss battles, di mo to serve line up tol. Nasalba ka na lang ng mga laban mo na naganap ng 1-4. Kasi unfair to sa iba. Huwag yung mga masamain, ito ay dehens pang-hate. Kahit tong Burat, pinilit ipasok, parang baby na ni-rape. Pwes malabo na makakaabot pa ng semis siyang si Nave. At ako na nga ang bahala sa akin X siyang si Mate. Gagawin po siyang Burat parang edits na tinave. Tsaka panay gamit pa sa magulang na namayapa. Nakakaumay na mga ganyang barang na atim. Kasi mas kupal yung dating. Pag kunwari di apektado, dyan nakaasa ang galing. Pero multitasking din. Necrophilia at incest ay kaya niyang pagsabayin kasi patay na magulang mo nagagawa pang laspagin. Yan ang kanyang alas pa ulit-ulit sinishare parang card na Miss Del. Mga readings mong ganon tingin tuwak at wheeler. Ultimo yung Killua ay pang childish daw as fuck. Ang weak sir, halatang pambata yung construction nitong Bob na builder. Ano malakas ba kuryente niyang Killua? Sagot hindi, umamin ka. Kasi kung may kuryente ka talaga, tumulong ka sa Africa. Okay, tapos na. Kulimbanat! Tapos na. Patay tayo dyan. Sabi ko nga kanina, ito yung chance ni Jem para makuha tong round eh. Kaso, hindi rin ganun ka-powerful yung round 2 ni Jem. Shoutout kay Jem.
medyo bitin. So, Jem, shoutout, bitin para sa akin ha. Bitin yung round 2 mo. Hindi bitin sa haba Bitin lang sa mga punchlines, sa mga setups, sa mga references na ginamit mo para kay Kilua. I think hindi yun Hindi aabot yun yung mga ganong reference, yung mga ganong angulo. Hindi aabot kay Kilua yun. So, alam mo kung gaano ka solido magsulat tong Kilua. Alam mo na pag gumawa to ng reference or gumamit ng mga angulo, 'di ba? So I think yung mga nagamit ni Jem dito is hindi ganun ka-powerful for Kilua. Unlike si Kilua, yung mga ginagamit niyang angulo reference sobrang sapul talaga si Jem doon. So ayun yung nagiging difference ng dalawang MC in terms of writtens. Mas direkta si Kilua at mas bumabakat, unlike si Jem, sabi natin sige tumatama pero hindi ganoon kabibigat. So ganun yung difference nila. So round 1 10-7 yun in favor of Kilua. Round 2 9-8, bumaba si Kilua. Si Jem naman 9-7. Si Jem naman is para sa akin the same pa rin 'di ba? Ang pinagkaiba lang, may choke lang si Jem sa round 1. Pagdating sa round 2, although wala siyang choke, pero para sa akin sobrang kulang sa sa punchlines 'di ba? So yun lang. So 10-7 and 9-7 in favor of Kilua. Pero magle-less tayo ng 1 point kay Kilua sa pinaka final score. Regardless, sabi niya shoutout daw yung sa cellphone. So maglabas man o hindi ng maglabas man siya ng cellphone doon para sa shoutout o hindi. Magle-less tayo doon, okay? Para maging fair tayo. Okay, game. So that's 19-14. First 2 rounds Kilua na 'yon. Round 3. Kilua, let's go! Tumulong daw sa Africa! Iba rin katakahan niya! Congrats sa'yo, tol! Concern siya sa kababayan niya. Kasi nga, dito, panis ka pre. Panis siya pre. Africa, kasi nga, waka-waka, Diba? Pwede yun. Angas mag-rap! Yung tugma, mag-aarbo ba? Kala mo talaga, di mabaho pa Yung amoy, ang lubha talaga. Parang kulob na tubol. Doon tumawid ka to sa ilog, daming lumutang kohol! Perwisyo sa mundo yung paa mo. Real talk yan, boss. Naging endangered mga buaya ang kasuot niya ng Crocs. Itong week na nahalo, talampakan niya, shit, ang lalapo. Paa niya parang walang ligong nang nag-gym. Pit na mabaho. Isa ang kutis grasa na madungis na talagang todo bira. Unang kita ko sa'yo, kala o triangulo ka. Ay, gago. Tropa niya, Hexmagus, Da Vinci. O diba? Epic kayo, tol. Ang lalangis na circle nyo, parang bearing ng motor. Bars. Jokes yun sa bars. Diba nag-iisip sila ng jokes din bars? Parang bearing ng motor. Kaya tong kalabang malangis ay rekta na sa Grey Boy. Iba drive ko tol sa tuna kahit humor lang pang kengkoy. Mali ka na na-explore, magbumukha ka sa insect toy. Si Bak ngayon tong malangis at ganyan ako mag-change oil. Di ba dancer ka? Tour ka nga! Ma-water lang. Despierto doggy. Sige nga! Patingin na sayaw mo! O baka naman umayaw to? Kasi kahit anong step pa ang aralin, di niyan kakayanin galaw ko! Eh ano naman kung dancer to? Pag ako nagkupal, lugi kayo. Nang bubuli na to.
Newbie ka, bro! Wala akong pay sa 5, 6, 7, 8. Nag-1, 2, 3 ako! Ako'y batang suwail at dapat mo na... Ako'y batang suwail at dapat mo mapil. Si Bak ngayon sa itong dancer, ako si Kuya Will. Ang gago. Eh. Oo, Kuya Will! Kaya mamamaltrato tong avid fan. Awit yan! Kasi lalabas Karate Kid pag binigyan ng jait yan. Angas, no? Pag binigyan ng jait yan, papahirapan kita! Kasi galawan mo, tol, sobrang pambobo! Kahit usapan pang sayawan, di ka uubra loko! Ako tatanghilin na winner! Kahit to na atodo! Sa tiyatya ko, uuwi tong naka-wheelchair, Gloria Arroyo! Ano, angas, no? Kaya naman, ngayon din na ako nagtimpi! Uuwi tong humihikbe pagtapos ko sa Mona Lisa, di yan maaangiti! Si Da Vinci. Time. Okay. Perubahan para Okay. Rounds 2 and 3 ni Nicky Lua para sa akin the same. Same ng approach, no. Strongest round ni Nicky Lua ay round 1. Pagdating sa 2 and 3, halos the same na. Although hindi naman masyadong nag-focus si Nicky Lua sa jokes sa round 3, pero magagaan yung mga binibitawan niya dito, unlike sa round 1 na tangin na parang parang binuhos lahat ni Nicky Lua dun sa round 1 multis pa lang, grabe na diba? 2 and 3 medyo naglaylo, tapos nakita nyo may mga stutter si Kilua, nakakalimot ata siya, I don't know, pero Kill, alam ko mapapanood mo to, sana umabot ka sa round na to, round 3 mo. Pero sa tingin ko lang naman, kung magiging ganito yung performance mo against Da Vinci, baka matalo ka kay Da Vinci. Yun lang naman. So, ang kailangan lang ni kailangan lang ni Kilua yung aggressiveness niya nung round 1. Ayun na, kay Kilua, for sure papanoorin to ni Kilua So, kay Kill, kailangan ma-maintain mo yung round 1 performance mo dito, no? Round 1 mo para sa akin sobrang solid noon. Sa first sa 2 rounds na napanood ko kay Jem dito sa battle na to, I think hindi yung 2 rounds na yon, hindi kung susumahin mo yon, hindi pa rin naabot dun sa round 1 ni Nicky Lua, sa round 1 ni Nicky Lua. 'Di ba? Solid, sobrang solid nun. Ganun ka solid yung round 1. So kailangan ni Nicky Lua na ma-maintain yung ganung energy, ganung performance level 2 and 3. Kasi knowing Da Vinci, feeling ko bumabawi si Da Vinci sa mga past battles niya, especially sa Motus na nagkaroon talaga ng losing streak, 'di ba? Nagkaroon ng problema sa performance, and dito tournament sumali siya. So parang redemption arc niya to So, yun lang, payong kaibigan lang kay kay Kilua. Pares naman tropa to, si Kilua at si Da Vinci, pares ko naman nakakausap to pag may mga event. So, yun lang, payong kaibigan lang kay Kill. So, isa sa mga kailangan mong ma-improve is yung consistency, 'di ba? From round 1, 2 and 3. Kasi nakita ko dito, 2 and 3 lumalaylay na 'di ba? So, magandang bakbakan yung semis, alam ko It's Kilua vs Da Vinci. Sobrang on paper sobrang ganda nun. 'Di ba? Ano na lang in term performance na lang talaga magkakatalo. So 'yun. Okay? Pag na-review natin yung Da Vinci vs Eds, magbibigay din ako ng keys or keys to improve para makasabay or makasabay sa mga kalaban, 'di ba? Yun, kay Kilua naman ang keys to improve is yun nga, consistency. Kailangan niyang maging consistent, kasi if magiging ganito yung performance ni Kilua against Da Vinci, na para sa akin sobrang gigil ngayon sa tournament, feeling ko hindi ubra to
Baka matalo ni Da Vinci si Kilua dito pag ganito yung performance ni Kilua. Okay? Pero bukas re-review natin yung Ets vs Da Vinci. So magbibigay din ako ng doon, keys to improve. Okay? Pero yun. Nevertheless, solid pa rin na performance para kay Kilua. Round 3, Jem. Jem, let's go! Okay. Lahat ng... Tangina, pinakapasayaw pa ako na gusto mo talaga, tol. Yeah! Kantutin kita, gago ko eh. Ulol. Gago. Yo, lahat naman siguro alam na Inday yung shota niya ngayon. Diba? Ang lakas mo, pre. Nung nag-break sila ni Jessica, matagal-tagal din bagong nagmahal muli. At sa wakas, eto na. Kay Lynette, ibinigay kanyang tiwala. Buhay na patunay na basta may tiyaga, may Bisaya. Pero real talk, pre. No hate. One love. Nakakabilib yan, dude. Hanga kami sa tapang mo na araw-araw nakakarinig ng dude. Pero walang masama. Diyan sa napili niya na move, Chong. Napakaswerte mo kay Lynette. Tangina, may libre kang katulong. Mahal na mahal. Mahal na mahal porque sa bakbakan. Mahal na mahal porque sa bakbakan malay Spartan sa galing. Umiispada daw gamit dila, abat tigas talaga din. Pero kaya di niya maiwanan, pero bahala ka, binata ka namin. Ang sigurado lang ako, next time pa nag-usap tayo, Bisaya ka na rin! Ang sabihin mo, walay hasul, Palawan, Express. Tsaka, pero di ka loyal, par. Birthday ni Aubrey, pumunta tayo. Di ba? Hirap isama niyan, Bogli. Inuman sa tanggero, halos kay Aubrey lang yung shot, grabe tirada pang otits. Oh, bagay pa mukha mo. Ulol, grabe tirada pang otits. Nung nasipat niya na groggy, pasimpleng hinipuan sa tilapia ni Lodi. Di man lang nagsorry. Nung kinompronta na, mga yak-yak, napahiyalan ng konti. Nagmukhang abra lang kay Shea, di mo kinaya yung Aubrey. Kasi, nakalimutan. Real talk yung gago, di ba? Pumunta tayo doon. Yosi-yosi ka pa. Nakalimutan? Tatanggi ka? Ulol! Para maalala, eto, 2 kutsilyo. Nagsaga nun, pabasak dyan ng hawak pag kinontra. Pabasak. Makakasasana eh. Paangas na yun eh. Tangina. Eto, 2 kutsilyo. Nagsaga nun, pabasak dyan ng hawak pag kinontra. Kaya mayroong dala agad, tatarak pa, ikot at pagkabaon. Paikot at pagkabaon ay malamang tanda na yung istorya. Pagkat ngayon, ganap na ng matalas ang memorya. Uta, EJ Power Lalas pala sila. Hindi, matalas ang memorya. Tsaka, wala to di ako eh. Sabi ako eh. Matalas ang memorya, tsaka, kaya, yun na, wala to maganda na yung sunod nun eh. Paangas pataas na yun eh. Ang gago pa yun, maganda na yun. Matalas ang memorya. Tsaka, tangin mo. Tatawa na kasi. Di na nare-reactan eh. Huwag kayo mag-react. Ground ko. Wala ako pare. Tsaka, talas ang memorya. Yan na. Round mo, tsaka round trip. Talo na ako. Formalito eh. Ano natin, formalito yung na-expect ko dito eh. Ha? Talas ang memorya. Ulit eh, no? Kasi ako mapurol memorya ko. Tama, ironic eh. Freestyle. Yo, freestyle na lang. Pero maaalala ko ito, mahuhugot ko to. Sige, habang hinuhugot ko, maaalala ko.
Maalala ko ng konti ito eh. Di, gago, maangas talaga yun, pare. Alalahanin ko lang anong rhyme nun. Hey, mahugot pare. Okay na yan. Okay na yan. Yo! Flagway rap bat! Wala na, hindi sayang. Yun, malinaw, round 3. Kiluwa yun. Bigyan natin ng score na 9-6 yun. Nawala si Jem eh. Parang buong second half hindi na siya nakapag-spit. Diba? Tapos pumipiyok pa siya, nagkakaproblema pa siya sa boses. So yun, all 3 rounds Kiluwa to. Malinaw naman. Strongest round ni Kiluwa yung round 1. Pero 2 and 3 the same, humina. So, kailangan ni Kiluwa maging consistent sa next na battle, especially semis na yung next. 'Di ba? So, yun. Kay Jem naman, strongest round niya siguro yung round 2. Pinakamalinis rather. Pinakamalinis niya yung round 2. Pero yung 1 and 3, may problema sa performance. Okay? Yun lang. 7-8-6. 7-7-6, sorry. So, that's 20. Tapos, 28 para kay Kiluwa. So, 28-20. All 3 rounds, Kiluwa. Tiligang laban, Jem! First choice. Multimedia partners namin, salamat sa mga At sa Motus, Insane, Ekisan, tsaka sa top tier. Pero ang boto ng hurado, 5-0, magingay para kay Kiluwa. Yo, shout out kay kay Jem, props kay Jem. Shout out kay Kit Manabat, congrats sa with bagong kasal. Kay Boogeyman, kay Jorens, kay J-Drop, kay Mikey Quesadillas, tikman nyo sa mga taga-MR. Papa Paul TV. Yeah, yun lang. Jesu, all 3 rounds kay Kiluwa. Round 1, dikit sana yon kung na-perform ni Jem na maayos, pero dahil nag-choke siya, lamang si Kiluwa. Round 2 and 3, kitang-kita naman Kiluwa. All 3 rounds Kiluwa. Congrats Kiluwa, props Jem. Mabilis na lang binoto ko Kiluwa. Panoorin nyo na lang. Yun, malinaw naman. Si Kiluwa binoto ko. Yun. Parehas malakas pero sayang kasi hindi nabuo ni Jem lahat ng rounds niya. Pero kay Kiluwa, sobrang daming witty na lines sa daming tumawa na siya. Yun lang. Yo, Fortune, round 1, round 3 malinaw kay Kiluwa talaga yon kasi choke starter si Jem. Sayang kasi ang gaganda ng mga linya sana dun eh, parang pwede sa atin makasabay. Round 2 medyo debatable pa yon, pero easy decision na lang kasi dahil nga sa mga starter at choke ni Jem, Kiluwa. Okay. Ay, gago. Okay na, may sound trip pa nga. Napindot yung XB. Sorry guys. Napindot yung legacy. Na ganun, double click. Yung mouse ko nagdo-double click. So, game. Ayun, no? Di na rin masyado nag-explain yung judges, no? Kasi I think malinaw eh. Although sabi ni Fortune, debatable yung round 2, pero para sa akin, naging malayo din yun. Although bumaba yung presence ni Kiluwa doon, pero malamang all 3 rounds talaga yun, di ba? Actually, yung 5 judges natin, parang dumaan na lang sa camera eh, di ba? Hindi na masyadong explain. Kiluwa talaga yun all the way. Yun lang. Hindi ko na rin patatagalin para makapagpahinga na rin tayo. Tapos, bukas, Eds vs Da Vinci. Yun lang naman yung gusto kong sabihin kay Kill. Kailangan niya maging consistent. Ang lakas ng round 1 niya eh. So, I'm expecting na magiging ganun ulit kalakas yung rounds 2 entry niya. Pero, naging kabaliktaran, bumaba. Diba? So, yun lang. Kita tayo sa next na review and that's Eds vs Da Vinci for sure. Kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.